simulan natin yung first vlog. Ano ba tong sinisimulan natin na journey? O bakit ba tayo magsisimula mag-video vlog? So, ang purpose ng video vlog na to is isama kayo. Kasama din ako. No? So, parang magiging, ano ko to siya, journal, kumbaga. Pwede kong i-replay yung every part ng journey ko. So, ano nga ba yung journey? So, this is it. So, ang journey natin na to is on how to become a bodybuilding competitor. Tingnan pa natin kung anong division ang sasalihan natin. Probably men's physique or classic. Doon lang tayo sa dalawa. Konting background lang. Meron ako isang experience when it comes to competing in a bodybuilding. Nalihan ko noon is ito, sa Atlin Men's Physique competition. No? So, dun sa competition na yun, marami akong realization na nabuo or naintindihan. So, one is that you get what you worked for. No? So, nung nag-compete ako dun, honestly, ang mindset ko lang nun is for experience, no? And yeah, for experience lang. Tapos nung sumabak na tayo dun sa competition, ayun, since yung mindset ko is for experience lang to, ganito, ganyan, ang nangyari, wala tayong place, no? I didn't place in that competition. So sa competition kasi sa bodybuilding, no, kapag na-call out kayo, pinalinya kayo dun sa stage. So nakalinya kayong lahat dun, di ba? The ones that are on the middle, sila yung parang magaganda yung condition or yung physique nila, yun yung gusto ng judges. And then the ones that are on the farther sides of those stage, sila yung mga hindi pa ganun kaganda yung katawan sa kulay lang. So tayo, parang 2 beses ata ako na call out noon, no? And then pag nasa stage tayo, palagi talaga ako nasa pinakadulo. Ganun. So yun nga, yung mindset ko noon, experience lang. Pero nung na-experience ko na yun, it was not a good experience, no? To say the least. Pero yun, okay naman, masaya naman kasi natuto ako dun sa journey na yun kung ano dapat yung ibigay mo. Kaya this time, kaya ako to sinisimulan, no? Kasi I'm giving it my all, no? And then I'm gonna take the time to build the muscle talaga. So pag natural ka kasi, yung muscle natin hindi siya ganun kabilis lumaki, no? Hindi ganun kabilis mag-adapt yung muscle natin, hindi tayo ganun kabilis mag-recover. So it takes time talaga to build muscle. And that's okay. That's part of the game. This time, meron akong hinire na coach. Si Coach Kent Younggun PH, shout out. So, siya yung coach ko na mag-handle for today. Nung nag-usap kami, ang sinabi ko talaga sa kanya, goal ko is 2 years na bulk. So, kasi current weight ko ngayon, kaninang umaga. So, today, it's, I think, July 24, if I'm not mistaken. July 24. So, kaninang umaga, weight natin is 126.6 pounds. Shit, diba? Sobrang payatot ko. So, ayun. 2 years ang ginugol ko to build enough muscle. So maybe after 2 years, titingnan natin kung substantial amount na yung muscle na meron tayo. Then doon tayo magko-compete. So probably 2026, 27, 1 year, 28, probably 29. Mga 2029 tayo sasampa. So etong series na to, it's gonna be a long journey talaga. So papakita ko sa inyo raw kung ano yung ginagawa ko every single day
Tatry ko mag-post everyday, mag-vlog kung ano yung ginagawa ko sa gym, ano yung ginagawa ko outside the gym, kamusta yung nutrition ko and all. And yeah, since gagawin ko tong everyday vlog or everyday kong i-document yung life ko. If you guys have any suggestions or alam mo yun, nakita nyo mali yung ginagawa ko and all, just comment, no? Para sa akin kasi importante na yung ego mo hindi mataas, or yung pride mo hindi mataas in order to become better, no? Kailangan matuto ka. So today, it's Friday na, no? Friday na ako nakapagsimula. So nagsimula kami ni coach week 1, day 1 was Monday. So nung Monday ako ay pool. So pool A on Monday, and then nung Tuesday push B. Wednesday nag-leg B ako nun, guys, kasi yung leg A ko, yung napuntahan kong gym, halos lahat ng leg A exercise ko doon or machines wala doon sa gym na yun. So kaya nag-leg B muna ako. So yeah, and then nung Thursday kahapon nag-pool B ako. Ngayon kakatapos ko lang mag-gym, kumain na din. Naman ako ngayon, push B. Tomorrow tayo? Leg A, kasi yun yung na-miss natin. Kagabi pala nag-usap kami ni coach, video call kami, and every exercise ko kasi, guys, sinesend ko sa kanya para makita niya yung form ko. And background lang ulit, no? So tagal na ako nag-gym, tagal na, since teenager years. So probably mga 18, 17 years old. Chine-check niya yung yung form ko. Wala lang, ang humbling lang, kasi yun nga, ang dami ko pang kailangan i-adjust, which is good, no? Kasi at least natututo tayo, and I'm very thankful for that. Sa ngayon, ito muna, no? Then next clip is yung mga videos ko kanina nung nag-workout ako ng push B. Yeah, push B. Tapos nun, ipapakita ko din yung current physique natin. So yung physique na yun, pump na yun. Bukas papakita ko sa inyo yung fasted state natin. So kanina pump na yun. Yun lang, yun muna. Samahan nyo ako sa journey na to, and I hope you stay with me till the end, if there is. So yun, focus tayo sa goal, and then hopefully we can get on stage. So the goal is, pag sumampa tayo, hindi na tayo nasa pinakadulo. Hopefully we get to win the competition overall or place. Pero yeah, ibibigay natin all in today. So thank you guys, thank you for watching. Like if nagustuhan niyo yung video, subscribe if gusto niyo sumunod sa buong journey to. Hindi mo na mahaba-habang journey. And then yeah, thank you guys, and stay safe as always. That's it for now. Bye. Alright, sorry guys. So we are back. Nag-outro na ako doon. Nakalimutan ko. Ito nga pala, may kasunod na workout sa roll tayo, no? So ito yung push B workout, no? So dito, exercise na to is behind the neck shoulder press. So sa behind the neck shoulder press, yung mga key points lang na tinandaan ko dito is yung elbow natin, tapos yung wrist dapat stuck siya pagpababa. Yan, kita nyo. And then itong exercise na to, guys, na de-demonize to siya.
Kasi nakaka-injury daw and all, ganyan. Pero actually, it depends. It depends sa shoulder mobility natin. Ngayon, kung kaya mo ma-achieve yung position na ganyan, na medyo flare yung elbows mo, na naka 90 degree angle na palabas, it's okay, it's totally fine. Which is, kaya ko naman. Kapag ganito kasi guys, mas naaabot niya yung side delt mo compared sa front delt. So, pag ganun kalabas yung arms natin, may side delt involvement when it comes to the press. Okay. Dito naman, neutral grip. So, sa neutral grip kanina, naka-out yung natin, 'di ba? Yung elbows natin naka-flare. Dito, naka-pasok naman. So, more on front delt. So, yan. Every exercise, guys, focus lang natin yung control. No? Kasi dun sa first three trainings, yung pull A, push A, tsaka leg B. Ang sa akin ni coach doon, masyadong mabilis yung mga tempo ko. Nanggigigil na ako. Pagdating sa concentric part, dito, for example, dito sa shoulder press, yan yung pataas, concentric yung pataas, guys. Pagdating doon, okay lang explosive. Pero pagtaas, pagbaba, sa eccentric part, dapat control. Yan, ito. Yan. As much as possible, kinokontrol ko talaga siya. Okay. Moving on sa seated lateral raise. Ito. Yan. Kita nyo guys. Ito, control. Sa seated lateral raise naman, ganun pa din. No? Control. It's the name of the game. Yun yung correction na kailangan kong i-adjust. Kasi before, sobrang sobrang bilis. So, dito, kita mo, kina-control ko siya. Alam nyo guys, pag nagsaset ako dito, akala ko, sobrang bagal ko na siya binababa. Pero pag pinapanood ko yung video, mabilis pa rin pala. So, ayun. Kita mo. Tapos, yung angle pala niyan, medyo naka-forward, slight forward lang, para less yung traps involvement. No? Pag nasa side kasi, pag totally nasa side, medyo aangat na rin yung traps natin. Which is okay lang naman, no? Sino bang may ayaw ng additional traps? So, ayan. Dito, tayo ay mag-incline press. Ngayon, sa pag-setup nyo guys dito ng one tip ng coach ko is make sure na nakastuck yung wrist joint nyo sa elbow joint. Stuck siya. Doon mo malalaman kung gaano ka-wide yung grip na kailangan mo gawin. Kasi ganun pa rin. Controlled. Tapos explosive pataas. Push. Yan. Ganyan. Diba kita nyo yung mukha ko? Oh, hirap na ako. Pang! Let's go. Tapos, nga pala guys. Dito, naka-crocs kasi tayo. So, bago tayo mag-set dito, pinagsabihan tayo ng isang coach dito sa gym na bawal na naka-crocs. So, lang din, key point lang din, no? Pag mag-workout kayo sa mga commercial gyms, mostly pag commercial gyms, bawal talaga yung naka-crocs or chinelas. So, keep that in mind para next time na pumunta kayo doon, hindi istorbo yung workout nyo or hindi ma-cut short dahil bawal yung suit nyo, no? So, gentle reminder lang guys bago kayo mag-workout. And then, eto, pec deck flies. Isa sa pinakamasarap na chest exercise. So, yan, ganun pa rin. Kinokontrol natin and then explosive pataas, push, squeeze yung chest. So, dun, wala na. Dedots na. Ito, bagong workout para sa akin. Usually, hindi ako naggaganito. Hindi pa ako sanay.
So yung weight ko dito, platito pa lang. Kita nyo, napakaliit. Yan. Ito ang JM Press. So, JM Press, para siyang pinagsamang skull crusher tsaka close grip bench press. Ayun. So, dito, control. Diyan sa baba, guys, sobrang mafe-feel nyo yung triceps nyo. Control pa din. Lalo na pagbago yung movement, guys. Huwag kayong mag-ego lift. Sanayin nyo muna yung pattern. And then, pag na-standardize nyo na yung exercise, dun tayo mag-progress. Kasi, di ba, sipin nyo, hindi nyo pa na ma-master yung pattern, yung technique ng exercise. Tapos, every session, progress kayo ng progress. Ang mangyayari niyan, injury yung kakalabasan nyo, di ba? So, tip lang, no, na natutunan ko din, galing din to sa coach ko. Bago kayo mag-progress sa isang workout, focus nyo muna yung technique. Technique. Standardize nyo yung technique. No? Huwag nyong i-prioritize yung ego nyo. Keep nyo control. And then, kapag, alam nyo yun, na-master nyo na yung technique, na-master nyo na yung weight na yun, dun tayo papakita or dun tayo pupunta sa progressive. Dun tayo add ng weight. Kasi master nyo na eh. Alam nyo na yung technique eh. Alam na ng katawan nyo. No? So, hindi siya gagamit ng ibang muscle group. So, dito, ito ay triceps overhead extension. Cable overhead extension. Okay, ito yung buong natin, push B session. So, the next clip is physique update, physique check muna. Yeah, you look so pretty when you tell me that you love me.